from Philippines to China. It's Belle and Lian. For today's video, tara sa dagat and maliligo kami ni kumpare niyong Lian there. Ayun. Super aga pa kaya mamaya-maya pa kami bababa kasi we need to take the train and after that, bus. And then, kasi medyo malayo talaga dito sa chinek-inan naming hotel. So, yeah. Ipapakita ko the whole trip, guys. Yan. So, let's go! Ito naman ang aking outfit for today. Ewan ko itong asawa ko na ito. Ito pa rin ang suot. Marami namang damit pero kung ano lang talaga ang natitipuhan ay yun na yun. Maaga na naman kaming gumayak para masulit namin itong araw na ito. Medyo may kalayuan ulit pero ito talaga ang na-appreciate ko dito sa China. Gaano man kalayo ang pupuntahan mo ay kayang-kaya mong puntahan ito ng balikan dahil maraming way at mabilis talaga ang transportation dito. Sumakay nga kami ng train, then nag-bus kami ng 2 beses. Ma-enjoy mo din talaga ang biyahe lalong-lalo na kapag ganito ang mga nakikita mo sa daan. Heto, nakarating na nga kami guys at ito nga ang itsura nitong beach kung saan namin i-spend ang buong araw na ito. Free nga lang ito at wala kaming babayaran. Sabi ko nga kay Lian na since buong araw kami dito ay mag-rent na lang kami nitong kubo para may pahingahan kapag pagod at medyo inaantok na. Mag-aalas 9 pa lang guys pero sobrang dami ng tao. Siguro dadami pa ito mamaya or mas lalong dadami pa mamayang hapon. Napakaganda nga ng weather kasi hindi siya mainit. Makulimlim. Pero warm pa rin ang temperature pero mas better kaysa yung sunny. Mas lalong sobrang init siguro. Kaya umaayon din ang panahon talaga. Yeah. Ayun si Lian, nag-i-inquire siya doon. Ayan guys, so bale, kailangan pala namin mamili ng kanilang ina-offer dito bago namin makuha itong kubo na ito. Kaya pinapili ako kanina ni Lian kung anong gusto ko. And then napili ko yung parang motorboat. Ayan. 280 RMB. Kaya, ayun, sabi ko kay Lian, kunin na natin para sa ganun, isang beses lang naman pupunta tayo dito, kaya isulit na natin. Ayun. Kaya, pumayag naman siya. Yeah. Ito nga yung napili ko para saktong 2 kami ni Lian. Kaso ang sungit nung nagpapasakay, kailangan daw tanggalin ni Lian yung eyeglasses niya. Eh di nga pwede, walang makita si Lian pag tanggalin niya. Di naman ako marunong mag-drive, kaya talagang nabwisit talaga si Lian at ayaw na niya. Kaya pinapili ako ulit yung ako lang at napili ko nga yung motorboat na may mga makakasama ako. May nangyari ngang hindi maganda guys dahil habang pinapanood ko si Lian sa dagat, di niya napaghandaan ang lakas ng alon at natangay ang kanyang eyeglasses. Kaya tinulungan ko siyang hanapin dahil blurred ang kanyang paningin without eyeglasses. At habang dinadive ko nga ay bigla din nila akong tinawag na meron na daw ako makakasama sa motorboat. Gurang-gurang na nga ako dyan guys, naghalong pag-alala at lungkot ang nararamdaman ko sa mga oras na iyan. Pero kailangan kong i-take ito dahil bayad na. Pagdating na namin sa kalapit na isla, nahihilo at nasusuka ako dahil aalog-alog itong boat. Siguro nagtataka itong kasama kong pamilya, ganun din itong driver dahil sobrang tahimik ko at di man lang makangiti dahil sa sobrang pag-aalala din kay Lian na naiwan. Di ko din actually nakikita ng clear ang sarili ko habang nagbe-video, yung sumasagabal lang sa mata ko ang hinawi ko. Pinilit ko lang talaga mag-video para may remembrance naman ako, kaya di ko napansin na ang messy-messy ng hair ko. Nababagot na nga ako, gusto ko nang bumalik para matulungan ko si Lian mahanap ang kanyang eyeglasses or else mapapaaga ang uwi namin. Linibang-libang ko nga ang aking sarili sa pagtitake ng video at tumingin-tingin na rin sa kapaligiran. Kapabalik lang namin galing nag-motorboat and medyo naiiyak talaga ako. I'm so sad kasi ayun, nawalan kasi ni Lian ito. Nawala ni Lian yung eyeglasses niya. And grabe guys, hindi siya makakita without the eyeglasses. Sabi ko kasi sa kanya na sobrang naiiyak talaga ako. Sabi ko kasi sa kanya na ayun, nahanap niya yata. Oh my gosh. Is that your eyeglasses?
Is that... Oh, that's so good. Oh, see? Grabe, akala ko ano. Kasi kanina hindi ko talaga na-enjoy yung motorboat kanina. Kasi, iniisip ko palagi, paano na si Lian? Naiwan si Lian. I'm so happy na nahanap. Ayun na, si Lian. At least, diba, may nakahanap daw doon sa dulo. Napunta sa dulo na. Sabi ko, lulutang iyan. Lulutang yan. Trinay ko talagang, trinay ko talagang hanapin pero hindi ko talaga mahanap. May lumapit kasi sa amin kanina guys na diver I think. Tapos napansin niya na mayroon kaming hinahanap. And then lumapit siya sa amin na hahanapin niya daw pero kailangan namin magbayad ng 200 RMB. Kaya sabi nila, wag na. Alam mo yun, yung mga siguro talagang trabaho talaga nila yun. Kailangan may bayad. Pero ang laki noon, 200, diba? Bumalik na nga kami sa aming kubo at saktong may nagbebenta ng prutas kaya napabili kami. Medyo stressful nga ang nakalipas na oras dahil sa nangyari at di pa rin naaalis ang masama kong pakiramdam kaya itinulog ko saglit. Pagkalipas ng ilang minuto medyo okay na ako kaya niyaya ko si Lian sa dagat at heto kinuhanan niya ako habang lumalangoy. A few moments later. Bali alas 12 na at medyo nakakaramdam niya din ako ng gutom kaya nagyaya ako kay Lian na maghanap kami ng kakainan. McDonald's na nga lang ang kakainin namin kasi naglibot-libot kami kanina, wala kaming mahanap na ibang restaurant. Ito na guys, bali tinake out namin. Doon na lang kami kakain. Ayan, show it. Oh, yeah. Napakasarap nga kumain dito. Talaga namang na-enjoy ko ang atmosphere habang kumakain. Halos yung mga nandito talaga guys ay mga foreigners. Pagkatapos nga namin kumain ng tanghalian ay nagbabad na kami sa dagat. Ang sarap na din kasing magtampisaw sa tubig dahil lumabas na rin ang araw kaya napakainit. Our skin, pulang-pula. Kasi since morning, nagbabad talaga kami ng buong araw sa dagat. Kaya naman ganito ang aming skin. Pero okay lang. Ayan. So, actually guys, dumami na din ng mga tao. Ayan. Dami din talaga mga foreigners talaga dito guys. Maganda na din kasi ang weather sa ngayon kasi wala ng araw. Kaya good na good. Pero of course, medyo malayo pa ang pinanggalingan namin. Kaya